Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Ngayong nag-sign off na ang tambalang Katniel matapos ang kanilang pelikula, ilang netizens delulo umano sa ideyang isa sa buhay naman daw ng Katniel ang istorya ng Hello, Love Again. Chikahang mabate mula kay Refresh Pumaloy. Hindi pa kasi makamove on ang ilang fans ni Catherine at ex-itong si Daniel Padilla na nitong mga nakarang araw ay napabalitang dinalhan umano ng aktor ng Bulaklak ang aktres sa kanyang dressing room. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Yung video po na pinanood ko sa inyo o pinakita ko, yan po yung ebidensya ko at resibo na may comeback movie nga po ang Katniel. Di po ba? Siyempre dinadahan-dahan lang po nila yan para nga lang po maibsan yung masasabi nating init ng Katniel fans. Di po ba? Alam niyo, bago tayo pumunta kay Alden at kay Maine, kaya ko lang pinakita yung video na yan para may ebidensya at resibo po ako. Para lang masabi na hindi po tayo gumagawa ng mga edited video at fake news. Di po ba? Kasi marami kasi nagtatanong yung channel daw po natin na hindi daw po legit. Kasi nakikita ko to sa mga website, lalo na nga po yung mga Katniel at Armin. Puro lang daw po ako paasa, lahat daw po ng ina-update natin hindi totoo. So, sa mga bulag dyan at sa mga bingi, sa mga nagsasabing hindi po ako updated, lahat po ng mga sinabi ko hindi po ba lumabas na, lahat po ng mga pinaliwanag ko at sinabi ko, nakita nyo naman po, di po ba? Pero syempre hindi naman po tayo ganun ka-affected sa mga sinasabi nila. Pero mas maganda nga po talaga kapag ka sinasagot natin sila o yung tipong binabatuhan po natin sila ng maanghang din po na salita, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pinaparehas ko lang o kinukumbine ko lang po yung mga sinasabi nila laban po sa akin. Ngayon basag sila, di po ba? Wala na po silang may kakaila pa at hindi na nila pwede sabihin for the record lang po na ako po yung fake news at sila po yung tama. Hindi po ba? Hindi nila pwedeng sabihin na ako gawa-gawa lang yung mga ina-update natin. Di po ba? Hindi nila pwedeng sabihin yan. Kasi nga po, nakikita naman po at may ebidensya tayo at resibo. Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, Hiltok to mga kaaldab. Ulitin ko lang po for the record sa mga bulag at bingi. Okay lang po yan. Well, punta na tayo sa ating pinaka main topic. Well, may ganap na naman po si Alden Richards, pero syempre hindi naman po niya yan i-reveal, no? Hindi niya na naman sasabihin yan, gugulatin na naman tayo sa mga update po, sa mga post sa social media. Pansin niyo po ba ang GMA network ngayon, parang hindi na nga po talaga sila minsan nagpo-post o update kay Alden Richards. Nakapokus po sila ngayon doon sa mga kumbaga artista po nila, lalo na po ngayon sa mga GMA na o sa ABS-CBN na kinuha po nila. Pasensya na po kayo kung bakit ko yan sinasabi, para lang klaro. Di po ba na talagang kakaiba na po ngayon ang pagtrato kay Alden Richards. Hindi na po siya ganun kainit. Kung matatandaan nyo, di po ba yung pulang araw? O, panay update po sila, panay post, panay TikTok, kaliwat kanan na mga post ni Barbie Fortesa. Pero ngayon, kita nyo, wala man lang miskisa. O baka sabihin nyo, syempre, Mr. Destiny, wala siyang teleserye. Yun na nga po yung sinasabi natin. Di po ba? Wala po siyang teleserye at wala po siyang, kumbaga, gagawin. Dahil pagdating nga po ng March, pupunta na nga po raw si Alden Richards sa ibang bansa. Para nga po daw simulan na ang movie na kung saan na pending. Po ba? At syempre meron nga po tayong update na sa birthday daw po ni Mengay, magse-celebrate nga po raw ito sa ibang bansa.
Gaya po ng mga pinapaliwanag ko mga kaaldab ba? Ito ay base lang naman po sa mga nakakahanap nating impormasyon na sinasabing kumbaga yung pa-birthday po kasi 30 years old na po raw si Mengay. Ito daw po yung regalo ng pamilya Atayde kay Mengay na sa ibang bansa nga po raw mag-celebrate para kakaiba naman daw po. Dahil siyempre 30 ka na, di po ba? Kumbaga 30 years isa ka ng senior citizen, di po ba? Kaya mahalaga daw po yung araw na ito para sa kaarawan ni Maine Polkerson. Pero gaya ng sinabi ko, hindi po alam ko, hindi sasama dyan si Congressman Arjo. Dahil itong March, magiging busy na nga po siya. Dahil siyempre, ilang buwan na lang po o isang buwan na lang, mga ngampanya na po sila. Di po ba na kailangan niyang magpalakas dahil ang kakalaban niya nga po ay hindi pipitsugin. Wala pang katalo-talo na si Bingbong Crisologo. Di po ba? At si Alden Richards, pupunta nga po rin sa ibang bansa para nga rin po sa kanyang shooting. Hindi po ba coincident na naman po ito? Hindi po ba parang nakakapagtataka na talagang kapag si Mengay umaalis ng bansa, sumasabay po si Maine Polkerson? Hindi po ba? O pag umaalis si Alden, ganun din yung setup ni Mengay. Kaya wag niyo pong sabihin na hindi ito lagi ginagawa o hindi ito lagi nagkakataon. Madalas po ito. Sa mga bitter po sa akin, sa mga affected po, wala, tanggapin nyo na lang po yung katotohanan na wala na nga po talagang cut din. Di po ba? At yung Armin, kita nyo naman po, ang laki ng pagbabago na dating, kumbaga, nagre-react, dating nagpo-post, dumistansya na. Bakit? Hindi nyo po ba naisip man lang bakit ang laki ng pinagbago ng Armin? Hindi na po siya nagpo-post ng mga buntis si Maine. Hindi na po sila nagpo-post na si Mengay, si Congressman Arjo kumain sa labas, pumunta ng Singapore, ganito ganyan. Hindi po ba wala na? Tanging ang makikita nyo lang po nakasama ni Mengay si Chamito, di po ba? At yung mga ibang kaibigan ni Mengay. Real talk to. Sila mga Salvador. Tapos sasabihin nyo, puro lang daw po tayo fake news. Tayo nga po yung nauuna magbigay ng update bago yung Army. Kasi wala na nga po talagang Army. Tinatamad na po sila. Hindi katulad natin, talagang bumubuhos po ng update pagdating sa Aldab Nation. Yung cut din. Nagwawala ngayon yung cut din. Kita nyo, ramdam nyo po yung presensya ng cut din ngayon. Yung tipong naiinis sila sa mga bali-balita. Kaya nga po lagi ko silang iinisin. At pinapakita ko naman po sa mga video na naglalabasan ngayon. Ngayon, sino nga po ba ang bitter? Di po ba? Hindi matatanggap talaga ng cut din na ganyan-ganyan lang mawawala. Di po ba? Ito yung paliwanag ko mga kaaldab. Di po ba na talagang pag bitter, talagang apektado. Kasi hindi naman po talaga dapat na nagsimula ang cut din. Sabi nga po ng mga ilang netizen at mga kritiko, mga nag-analyze, kumbaga pinaano lang naman fans lang naman po talaga ang nagdikta. Ang sisisihin nila si Alden kasi nga daw po pinabayaan si Catherine. Paano pababayaan mo si Catherine kung mahal mo naman po siya, ipaglalaban mo? Di po ba? Real talk mga kaaldab, kung mahal mo isang tao, ipaglalaban mo. Pero ang nangyari, hindi naman po pinaglalaban ni Alden. Nananahimik po siya. Nung tinatanong siya, hindi siya gaano nagre-react. Hindi siya agad-agad nagko-komento kasi alam po niya yung istorya. Alam niya yung buong kwento. Di po ba? Lalo na po sa mga bitter po dyan. Sa mga naiinis. Normal lang po yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ako hindi pa ako nagpapa-apekto. Basta sa akin, masaya po ako. Basta't naandyan sila Mengay at Tisoy. Di po ba? Hindi, real talk to mga kaaldab. Kaya nga po, kitang-kita nyo naman po kung gaano tayo ka-updated sa dalawa. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.